Ngayon, since ayan na nga po, gumugulong na yung impeachment at si Alan Peter Cayetano ang Senate President. Ano po, madami ang napapaisip dito. Sino kaya ang susunod na Vice President kung sakali na masipa, tuluyang ma-impeach ang Vice Presidente? Isa ako sa napaisip na si Alan Peter Cayetano ang susunod dito. No? Hindi po pala ganon, mga kababayan. So, pagbobotohan pa din po pala, mga bossing. O tingnan mo, sabi ni Malu si Ron, kahit sa ang anggulo mo tingnan, si Cayetano lahat ang mastermind ng dramang naganap sa Senate. Obvious pa ba? Obvious na obvious. Eto. Sino ang papalit sa Vice Presidente kung sakali na siya ay ma-impeach? Nung nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte, ang kahihinatnan nito maaaring manatili o ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Ang tanong ng publiko, kung mapatutunayang may paglabag ang ikalawang Pangulo at tuluyan siyang matatanggal sa pwesto, sino ang hahalili sa kanya? Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, maaaring mag-nominate ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula sa Senado o sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun no. Magno-nominate naman pala ang Pangulong Bongbong Marcos, no? Na posibleng manggaling sa mga senador or doon sa mga kongresista. Ang sabi ni Ma'am Merly Belen, ang gusto ko si Luis Tro, no? Ako kasi mga kababayan, doon sa mga senador, wala na akong tiwala, ang gulo-gulo, ang pinakamagulong institusyon sa Pilipinas ho. Para sa akin lang ho mga kababayan na ang Senado. No? Lalo na't may makikita tayo mga ganitong barilan. Lalo na't may mga makikita tayong mga ganyang mga kalukuhan. Tapos ipapamukha sa atin na ayan, sinusugod na kami, pinapaputukan na kami. Tapos ang totoo pala sila ang nagpapaputok. Wala na akong tiwala no sa Senado mga kababayan. Doon sa Kongreso, ang napipisil ko, kung sakali na ganyan, sana i-nominate ni Presidente Marcos. Ito pong si Beatrix Luistro, mga bossing. No? Mahusay, magaling. Si Beatrix Luistro, mga kababayan kung sakali, no? Na ganyan. Pero may isa pa daw pong paraan, mga bossing. Yung isang paraan pa daw ho, mga kababayan, ay pagbobotohan o magkakaroon ng eleksyon na tayo yung boboto, tayong mamamayang Pilipino. Sabi ko naman, masyadong magastos yun. At saka, ilang panahon na lang, dalawang taon na lang, mga boss chief sir, magkakaroon na ulit ng eleksyon. So sabi ko, parang hindi na worth it yung gumastos ng milyon-milyon para magkaroon ulit ng botohan. So inisip ko, mag-nominate na lang si Pangulong Bongbong Marcos. At isa sa nakikita ko, na magandang inominate si Jerbil Luistro. Tapos merong may makakalaban si Jerbil Luistro sa Senado. O kung kung sino ba makakalaban? Si Alan Peter Cayetano? Malabo yan. Baka pati ang Pangulo, walang tiwala dyan. Ano po? Pero mas okay siguro makikwan. Asul na asul yung pangalan mo. Nasa sa Kongreso, mamili ang Pangulo. Ano po? Kayo, sino sa tingin nyo? Ilatag nyo dyan sa comment section kung sino sa tingin ninyo ang posible at maaari na makakatulong sa atin. Kung sino ang pipiliin ng Pangulo, pagbobotohan naman ito ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. Kailangan niyang makuha ang mayorya ng magkahiwalay na boto ng Senado at ng Kamara para maupo sa pwesto. Nakasaad ito sa Article 7, Section 9 ng 1987 Constitution. Kasi si Luistro matalino, matapang. Ano po? Sa provision ng Article 7 of the Constitution, dahil sa impeachment na pinag-usapan, in case of vacancy, sa posisyon na halimbawa po ay Vice President halimbawa, in case of... Sandali, nakita ko yung comment ni Ma'am Malusi Rose. Ang iluklok na natin. At sana kakandidato sa 2028 senador, sana yung ibang PBBM vlogger at mga attorney. Nako, ang inonominate ko dyan,
ano po, bilang sa mga vlogger, ako hindi, wag na po. No? Wala akong plano dyan. Biruin mo ba naman? Kahit anong pagseserbisyo mo, merong ibabatikos at may ibabatikos. Para sa akin, Attorney Claire Castro, kung sakali na magkaroon ng, kung mamimili kayo doon sa mga vlogger, at least attorney, ano po, talagang may alam sa mga batas at alam niya yung mga ginagawa ho. Kaya lang yung mga DDS, agagalit to kay Attorney Claire Castro napipikon ho 'Di ba? Oh. Pero ako, lintik kayo, wag niyo akong ino-nominate diyan ha. agency. Ang papalit po dyan ay pipili ang Pangulo ng isa sa mga miyembro ng Senado o pamababang kapulungan. Ayan, isang sa miyembro ng Senado. Sa Senado, kung meron man sino, Win Gatchalian, parang medyo, si Win, para sa akin, okay. Kaya lang, medyo parang nahihinaan ako kay Win Gatchalian. Iba yung Luistro Ano po? Iba yung Luistro. Talagang, kahit po sa mababang kapulungan yun, palag kung palag yun. Ping Lacson! Ubra din ho, mga kababayan. Ubra din. Kaya lang, kapag yung ang naging nominate, Ping Lacson tapos isa doon sa mababang kapulungan, kakainin po ng mga congressman yung botohan. Di ba? Sabi ni Jennifer Reyes, are you a lawyer po? Sir, hindi po. No, vlogger. Vlogger lang ho tayo. Nagkukomento doon sa mga bali-balita na mga nangyayari sa political. Dagdag ni Chairman Garcia, pwede rin namang magpatawag ng special election ang Senado para bumoto ang publiko. Gayunman, bilyon-bilyong piso ang gagastusin dito para lang sa isang bakanting posisyon. Hindi na ho siguro kasi nga, di ba, 2 taon na lang ang natitira, mga kababayan. Hayaan na natin doon sa mga congressman at doon sa mga senador na sila ang magbotohan niyan. Depende po yun sa Senado ngayon kung magpapatawag sila sa amin ng special election. At kasi nga pag nagpatawag ka, nationwide kahit isang posisyon, 19 billion po yun na gastos. Ayon sa COMELEC, nangyari na ito noon sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang EDSA People Power. Eto nga yung siging go na. Paano ho kaya kung si Pia Cayetano doon sa Senado, mga kababayan? Hindi, gusto ko lang makakita doon sa mga komento ninyo. Paano ho kaya kung si Pia Cayetano, mga boss chief amo, sir? No? Sabi ni Jennifer, sayang, sir. Iboboto. Uy,